You know, what's up mga karabas? Ito na naman, magkukwentuhan na naman tayo, ano? So, nung nakaraan, naglabas ako ng video, tapos syempre may mga pagbabago regarding sa mga pagbabago sa channel. Ilang pagbabago, hindi naman sobrang laki ng pagbabago niya, pero yun nga, ginawa nating part 1 lang. Sinubukan natin yung mga video natin. Tapos kasi nga mayroon tayong ginugol na baka maaring ma-trigger yung algorithm ni YouTube kapag ganun yung ginawa natin. Check ko muna ako naka-on kasi plano ko to, wala na namang edit. Ayan, so naka-on naman yung ano natin, yung camera natin. So ayun, gumawa tayo ng changes sa pag-upload, the way natin i-present yung video natin, ginawa natin compact. Tapos nag-introduce din tayo ng panibagong panlasa sa content natin. Pero gusto ko kasi focus lang tayo sa catch and cook din. So catch and cook pa rin, pero sinamahan natin ng konsepto ng sharing pa rin. Kasi mga karabas, for 7 years natin ginagawa yan. Recently nga lang medyo dumalang kasi syempre alam naman natin, humina naman talaga yung views, humina yung kita natin. So kumbaga parang ang hirap gawin na yung ginagawa namin before. Yung ganung kalaking charity gift giving na ginagawa namin before, parang ang hirap niya gawin ngayon. Dahil nga limited yung resources natin, ano. Pero somehow sabi ko, pwede naman tayong tumulong sa maliit na bagay. Kahit sa maliit na bagay lang, 'di ba? So hindi naman kailangang bongga yung pagtulong natin para masabing tulong, 'di ba? So minsan yung simpleng bagay lang na napangiti natin sila sa ating dalang pagkain, ganoon, masaya na sila. So somehow naka-uplift na tayo ng spirit ng mga tao, 'di ba? So kaya dinagdagan natin yung konsepto ng catch and cook. Catch and cook and share. So madalas nyo na po yung mapapanood sa Harabas channel. Pero syempre hindi pa natin aalisin yung konsepto ng catch, clean and cook. At Team Harabas yung magmumukbang, gano'n. So kumbaga i-infuse lang natin, paghalo-haluin lang natin yung mga ganong konsepto. So bakit ako naglabas ulit ng video ngayon? Kasi napansin ko pag merong kailangang i-address, ang sarap pala yung ganito lang na single video na ilalabas natin, na sasabihin ko lang yung i-address ko yung mga dapat ipaliwanag, ganon. So mas nakukuha yung atensyon, tapos mas nakukuha ninyo yung information na gusto kong sabihin, kasi nakafocus sa isang video lang. Whereas from time to time kasi sinasabi ko naman tong mga information na to, nasasabihin ko ngayon, sinasabi ko naman yan sa mga video rin na mga previous episodes. Yun nga lang, catch and cook siya, tapos isisingit ko lang na kaya ganito, ganyan kasi ganon, di ba? Whereas dito, isang video mismo yung gagawin natin na mag-explain sa mga bagay-bagay. Una, nagbabasa kami mga karabas ng mga comments, may mga ilang nag-comments na kaya daw humina yung views dahil simula nung hinati ko yung grupo na Team Ilog at Team Dagat. So yun po ay ginawa ko na yun siguro for about 5.5 years na. Almost 6 years na po natin ginagawa yon. Buhay pa si Naldo, kompleto pa kami. May Team Dagat at Team Ilog na po. Kasi bakit ko ginawa yon? Gusto kong mag-expand yung channel. Gusto kong mag-explore gusto kong mag-explore, gusto kong mag-venture sa dagat. Pero hindi pwedeng kami lahat. Una, mapapabayaan yung content natin sa ilog. Pangalawa, hindi po lahat ay gusto sa dagat. Hindi po lahat ay komportable sa dagat. So isa-isahin ko po uli. Madalas ko na po itong na-explain sa mga previous episodes, pero hindi ko to na-explain sa isang video na ganito, katulad nito. So that's why ngayon i-explain ko po uli.
hindi lahat komportable sa dagat. Unahin natin si Dalaman. Si Dalaman po may experience yan before na yung gumagawa pa lang siya ng relo. Bumiyahe po sila sa Panagatan at doon sila nag home service ng paggawa ng relo. Nakaranas po yan ng matinding bagyo doon na muntik ng ikalubog ng bangka. Talagang to the point na yung bangka tinatapon na yung mga mabibigat na gamit nung mga tao na nasa bangka para lang ma-save yung mga tao mismo. So para sa kanya naging traumatic yun. Simula noon hindi na siya komportable sa bangka, 'di ba? So si Pungloy po ay same ni Dalaman, meron siyang traumatic experience pero mas matindi yung kay Pungloy. So open book naman si Pungloy, kinuwento niya naman yon. So okay lang naman na ikwento ko rin sa inyo. Meron siyang inattendan dati na pamamanhikan ng kamag-anak niya. So pumunta po sila sa Sibay, Kaluya. Ngayon, pero sa Panagatan din 'yun. Tapos pumunta sila sa Sibay pero magpapamanhikan sila. Ang alaala ko sa Panagatan din sila pamamanhikan. So same pala nung pinuntahan ni Dalaman. So along the way, lumubog po yung bangka kasi overloaded. So 14 sila Pungloy 14 po sila, mga kamag-anak niya, kaibigan, mga taga doon. Lumubog. 7 days po silang palutang-lutang. 7 days. Wala silang pagkain, wala silang tubig. Sa 7 days na yon, isa-isa pong namamatay yung mga kaibigan niya, kamag-anak niya. Nawi-witness niya isa-isa. Ang namatay po sa kanila 5. So 14 sila, 9 lang po silang nabuhay. So grabe yung trauma ni Pungloy na yun. Imagine 7 days. Dumating yung point na yung sariling ihi na nila yung iniinom nila. Tapos yung pagkain nila ay nakakita sila ng mga seaweeds, yung palutang-lutang, at saka yung itlog ng flying fish. So ba't ko kinukwento? Si Pungloy sobrang may trauma sa dagat. Kaya hindi rin siya komportable, 'di ba? So hindi nila kaya yung ginagawa namin na magstay ng 4 days 3 nights. Naku, sobrang po 'yun. Sobrang traumatic para sa kanila 'yun. Sobrang sobrang mahihirapan sila kumbaga. Pangatlo, si Daddy D. Si Daddy D po ay hindi marunong lumangoy. Hindi marunong lumangoy si Daddy D. So anything goes out, anything na pangit na mangyari sa laot at kailangan naming abandon ship. Paano na si Daddy D, 'di ba? Hindi siya marunong lumangoy. So si Harabe po seaman yun pero sobrang may hiluhin yun. Sumama siya one time, hindi na pakinabangan. Magdamag lang siyang naka yup-yup na ganyan. So islas din siya. Si Harabons ay okay naman. Sumasama naman pero hindi niya kaya yung matagal dahil mahiluhin din siya. So in short mga karabas, pinili ko talaga yung mga taong pwede sa dagat at yung mga taong kailangang iwan lang para sa ilog. Ano yung gagawin nila? Dahil iwan nga sila eh. So kaya ako sa kanila binigay yung ilog. Kaya na-create po yung team ilog sa team dagat. So originally po sa team dagat kasama pa doon si Naldo dati. Ano yun? Yung matagal na. So hindi po yun rin yung isang reason siguro. Sa tingin ko lang rin. So pero ewan ko, nakikinig naman ako sa inyo sa comment box. May mga nagsasabi na yun daw yung dahilan. Mas masaya daw kasi panoorin na magkakasama. So from time to time naman magkakasama naman kami. So pinagbibigyan natin yan. Minsan magkakasama kami sa ilog. Kung mapapansin nyo, recently magkakasama kami nagluluto. So ang tingin ko kasi yung mga nagsasabi ng ganun na sana minsan magsama-sama rin kayo, sila yung mga hindi masyadong updated na sumusulpot kapag yung tulad na to, kapag naglabas ako ng video na to, for sure papanoorin nila to. So kasi parang kumbaga uy, anong bago, anong issue, bakit ganoon, bakit naglabas na naman ng statement si Harabas, yung ganoon. So at least marinig niyo po ngayon uli yung explanation kung bakit ganoon. So ma-realize yun, kaya pala hinati yung grupo dahil sa ganoon. So una yun. Tapos pangalawang reason kung bakit naglabas uli ako ng video. Sinubukan po namin for 1 week yung part 1 ganyan.
So okay naman siya, maganda naman yung effect niya. May tumaas yung views natin. Pero ang dami pong humihiling na ano, sa totoo lang. Which is para sa akin, parang nakaka-flatter ba. Sobrang bitin daw. Nabibitin daw sila. Nandiyan pa yung i-message ka, ako i-message ako, si Dalaman mini-message na sana naman ibalik yung part 1, part 2 or part 3. Bitin kami, sobrang bitin, ganyan. Tsaka sa comment box, ang daming nabibitin na ang bitin naman, ganyan. Sanay na kami for how many years sa part 1, part 2. So, gagawin ko mga karabas, imi-mix na lang natin. So, ibalik natin yung part 1, part 2. Kasi sa totoo lang, habang nag-edit ako, na-realize ko parang ano rin, parang hirap i-cut nung iba na parang sayang, kulang yung story, kulang yung story ng video. Kasi totoong buhay yung sa atin totoong buhay ng mangingisda, hindi drama, hindi for the vlog, hindi siya story, hindi alam mo yun, hindi ako nagbi-build ng story na may narrative or what. Well, minsan may ganun tayo, pero kadalasan raw lang kung ano yung totoong buhay natin doon sa dagat from the beginning na nag-travel tayo hanggang sa day 1 ay night 1, day 1, day 2, night 2, day 3, night 3. Kumbaga yun series siya. Kumbaga yung full experience namin doon mas kaya kong ipakita sa inyo kapag sa mas mahabang video. Kasi sa totoo lang mga karabas, napakahaba yung time namin, yung raw namin na footage, sobrang haba. Napakahaba yung time na kinukonsume namin para mabuo yung isang vlog. So kaya parang nakakabitin nga siya sa isang ano lang, sa isang part lang kumbaga. So nakarelate naman diyan ibang mga karabas natin, karamihan sa mga karabas natin, kaya humihiling sila na pahabain uli. I-part 1, part 2 ganyan. So yun, yan uli natin. Kasi bakit naman part 1, part 2? Ganito yung mga karabas explain ko lang rin para rin alam ninyo yung pinanghugutan ko kung saan ako nanggagaling. Bakit part 1, part 2? At usually sasabihin ng iba, masyado na kasi predictable yung part 2. Nandiyan yung luto at kain usually doon. Kasi yun po yung konsepto naman talaga ng channel natin. Catch and cook and yun, mumukbang natin. So bakit ang isang reason bakit ko hinati, syempre of course, mas maraming upload yun. Pangalawa, dati kasi, kaya nasanay na tayo ng ganun. Noon kasi, mabagal yung internet dito. Wala pa kami wifi before. So, pag ang video ko ay umabot na ng 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, grabe. Days po yun bago ma-upload. Sa totoo lang, days po yun bago ma-upload. Naka-data lang kami dati dito So, nung mga nakaraang panahon, siguro 2 years, 3 years ago, nagkaroon na kami ng linya ng internet. So, kaya bumilis na. Pero, nasanay na tayo na part 1 and 2, di ba? So isa pang reason kung bakit ko siya kailangang hatiin. So versus isang buong video na mahaba. So ngayon pinagko-compare po natin So pwede naman kasi isang mahaba, pwedeng dalawa na hati. Ganito kasi yan. Tulad ng sinabi ko, may mga goal tayo na magpa-viral uli Kapag nahati kasi part 1 usually diyan yung huli part, di ba? Huli, action. Yung tipong kapag bagong viewer tayo, newcomer, pag napanood yun, yung isang portion lang na yun, okay na sila. Kumbaga parang as if buo na yung vlog. Tapos maiksi lang, 20 minutes, 24 minutes. Kung masyado mahaba kasi, newcomer, tapos nakita nila 50 minutes, 40 minutes, parang maboboring yun. Kung yung mga dati ng nating kaharabas na sobrang love na love tayo naboboard din minsan pag mahaba, what more yung mga newcomer, di ba? So kaya kung maiksi lang part 1 na 20 minutes lang, maaring mas magstay sila, di ba? Magstay longer ganun. Kumbaga parang buo na yun. Then yung kung sino man yung makapanood ng part 2 lang, parang buo na rin na tipong ito nagluto tas kumain. Kasi may mga gumagawa naman nun. May gumagawa kasi na hinuli lang yung mga isda nila tapos hindi niluto. So okay yun yung part 1 natin. May mga content creator naman na bumibili ng isda, bumibili ng karne tapos niluluto nila at kinakain nila. So parang kung yung part, kumbaga yun yung part yung part na yun yung nasa second part natin sa part 2. So kaya pag yun yung napanood nila, parang buo na rin yung vlog. Nagagets nyo po ba? Alam ko nakukuha nyo naman.
Medyo ano lang, ewan ko kung explain ko ng mainam, pero tingin ko naman nakukuha ninyo yung ibig ko sabihin, di ba? So ayun, kaya part 1, part 2 pa rin. So pagbigyan natin yung mga karabas natin. Pero from time to time, like kapag maiksi talaga yung footage, or pag yung tingin ko parang goods lang to ng mga luto-luto, especially luto-luto lang ng malaking isda, part 1 lang natin. Kasi para nakafocus lang tayo dun sa isang video niyo. So ganun yung ganun yung plano. Ako naman nakabase sa yung plano natin, nakabase sa takbo sa takbo ng channel. So aware naman kayo na recently talagang pinofokusan ko yan. Nakafocus talaga ako diyan. Yung ibang yung Harabas style, sabi ko kay Miss Harabas, ikaw muna mag-asikaso niyan kasi focus muna ako sa vlog. Back muna kami dito. Back kami sa paggawa ng content, tapos ako naman back office pagdating dito. Yung mga recent ng upload po ng Team Dagat, ako po yung nag-edit noon. Tapos pinapakita ko sa editor natin na ganito yung gusto kong atake para maging nila, para masanay sila or maging aware sila na ganito yung gusto kong palabasin sa content natin. So ayun, ano pa ba yung mga dapat nating Hindi kasi ako mahilig maglista mga karabas ng mga pointers na ito ganyan, dapat ito yung mga sasabihin ko. Walang script. Basta kung ano lang yung maisip ko na dapat kong talakayin to. Siguro dapat ako mag-release ng another video para explain tong gantong bagay, ganyan. So kaya ito ngayon, diretsahan lang, walang script, walang listahan. Kaya ano pa ba, inisip ko pa kung ano yung na-miss out natin. Yun yung disadvantage na hindi naglilista. On the spot nalilimutan natin kung ano yung dapat natin sabihin So ayun, nagbabasa po kami ng mga comment, maraming bumalik, natuwa po kami kasi maraming bumalik mga karabas. Mapapansin nyo, lahat po ng na-heart natin na yan, nababasa natin yan syempre ng mga comment. Maraming bumalik ng mga karabas natin, may mga bago, nakakatuwa. Welcome po sa Harabas channel, sana po ma-enjoy ninyo yung mga video natin. Kung bago po kayo sa ganitong konsepto, magsasawa po kayo kasi meron na po tayong mahigit 4,000 videos na Catch and Cook from 7 years ago. So tayo po yung isa sa buong Pilipinas, tayo po yung isa sa pinaka-consistent na vlogger na naka-focus lang sa isang niche na hindi nagbago-bago. 'Di ba? Kung minsan may mga upload tayo na travel, minsan may mga upload tayo na hindi Catch and Cook, pero mga special episodes lang po 'yon. Ang main course pa rin natin ay Catch and Cook pa rin. So proud tayong sabihin niya na sa buong Pilipinas po, isa tayo sa pinakamatagal na gumagawa na niyan. So downside, yung iba medyo nagsasawa na kasi nga tagal na namin pinapanood yan, ganyan. So stick pa rin ako sa ganyan. Kasi yung iba huminto na, maraming huminto, maraming sumuko. So pag dumating kasi yung time na may miss nyo uli yung Catch and Cook, mayroon kayong mga panood, mayroon kayong Team Harabas na babalikan, di ba? So dito lang po kami. Tuloy-tuloy po 'yan kasi sabi ko nga sa last episode, ito yung bread and butter ng how many persons? 20 persons. At may 20 families, hindi lang persons 20 families na pamilya. May isa ako nabasang comment na totoo naman yung sinabi niya. Pero hindi ko alam yung dating ng pagkakasabi niya kung positive or negative. Sabi niya kasi siguro daw kaya ako nagiging worried dahil napakarami kong pinapasahod. Which is true. Worried talaga ako ngayon dahil actually hindi lang ngayon. For about 2 to 3 years ganun. 3 years ganun. Doon kasi nag-start mag-decline yung views natin after pandemic. So worried talaga kasi nga syempre before ang ganda nung kitaan talaga natin, tapos maluwag tayo sa mga gift giving, charity giving, nagagawa natin lahat yan. So ngayon somehow medyo nahihirapan kami, tapos syempre nag-decline din talaga yung sahod ng bawat isa. At saka ang ayaw kong mangyari, which is minsan syempre tao lang rin tayo, nagiging demotivated yung iba minsan kapag yung syempre nanggaling tayo sa ganto, tapos biglang ganto. So sabi ko naman, mini-meeting ko sa kanila na hindi naman tayo papayag hindi naman yan ng ang buhay ay parang gulong yan di ba? So minsan sa taas, minsan sa baba. So minsan babalik tayo sa taas, di ba? Maraming channel na ganun Yun yung isa sa yun yung mga inspirasyon namin na para magtuloy-tuloy.
Kasi may mga channel na ganun. At ayun nga, may comment siya na ganun na kaya daw ako siguro worried dahil sa dami ba naman na pinapasahod ko tapos bumababa yung income, di ba? Which is true. Totoo naman talaga. Bumababa yung income, worried ako at napakarami natin pinapasahod. Di ba? Mas malaki po yung, di ba? Compare natin sa ibang channel, same views, mas malaki yung pera nila kaysa sa amin. Kasi sila solo or duo lang. Ayan, kami po dami. So ako from the start, kilala nyo naman ako, hindi po naging issue yung pera. Kami nakabasa pa akong comment. Ito tinatalakay lang natin kasi nagbabasa talaga akong comment recently, ano. Sabi niya, ang Guansing Brothers daw ay madaya sa partihan. Paano naging madaya? Ako yung nagpaparty ng kita. Maniniwala ba kayo na si Puloy mas mataas pang sahod kay Rabons? Mas mataas pang sahod kay Daddy D? Oh, di ba? Hindi nyo alam yan eh. Hindi ako ganoon, mga karabas. Hindi ako ganoon. Nasabihin mong porke kapatid ko automatic mas mataas ang sahod na yan. No, hindi po ganoon 'yun. Di ba? Nakadepende sa akin before kasi yan, nakadepende sa tenure mo. Nakadepende kung sino yung mga unang naging member ko. Di ba? Yun yung mas mataas yung sahod. So, gets nyo na kung sino yung mataas ang sahod, di ba? Kung sino yung mga unang members. Yung mga huling members, which is Cute Boy, Daddy D, and Rabons, sila yung nandito medyo sa mas mababang level ng sahod. So kaya walang palakasan, walang ano yun. Walang transparent ako regarding doon. Walang palakasan sa akin tungkol doon. So kaya walang basihan yung sinasabi mo, Kaharabas, na kaming Guansing Brothers ay madaya sa hatian. Never po namin naging issue yun. Never yung narinig sa iba yan, sa kanila yan na dinaya ko sila sa sahuran. Wala. Ay makita nyo naman, pag meron ako, lahat yan sila meron din. Kasi yun yung gusto ko talaga, yun yung goal ko talaga. Pag may blessing ako, sila meron din, kasama ko yan sila. Minsan nga, 'di ba? Kaya nga kami ni Misa Rabas nung nakaraan na medyo yung finances namin medyo medyo gumewang. Kasi may time na anong taon 'yon? About 2 years ago or last year, 2 years ago. Nagsimula yun doon. Ayaw namin silang bawasan ng sahod. Bumaba na yung views natin, bumaba na yung kita, pero ayaw namin silang bawasan ng sahod. Hoping kami na next month tataas to. So hindi namin binawasan. Nag-abono kami. Abono kami galing sa savings namin. Galing sa party namin, galing sa business namin. Nag-abono kami. Ito yung pasahod, ito lang yung kita. Nag-abono pa kami. Ilang sunod-sunod po yung na ganun. Hanggang sa hindi na namin kaya, medyo nauubos na kami, hindi na namin kaya. That's the time na sinabi ko sa kanila na pagbabawas na ako ng sahod. Kasi hanggat maaari ayoko. Diba, imagine yung kaparty ko, bilang may-ari ng channel, bilang founder ng channel, bilang isa sa karakter sa channel, bilang nag-edit din sa channel, yung kaparty ko doon, binigay ko sa kanila yon. Nung mga time na yon, mga Karabas, inano ko yon, inabono namin ni Misa Rabas yun. Imagine si Misa Rabas nag-grind din sa isang channel namin, di ba? So lahat yun. Well, imagine, imbis na may makuha kami, ito yung kita, ito yung pasahod. Imbis na may makuha kami, binigay pa namin doon. So kaya hindi nyo kami kilala kung sasabihin niya na ang Guansing Brothers ay madaya sa partiyan. Wala kayong basis. Ano lang yan, hearsay mo lang yan. Wala kang basihan diyan kasi hindi mo naman alam eh. Hindi mo alam yung totoong nangyayari. So ano pa? Ano yung dapat nating pag-usapan pa? Inaano ko yung minsan sa mga natuwa ako sa mga kaharabas natin na minsan may magtatanong tapos sila na mismo yung sasagot, di ba? Pero mga karabas, sagutin natin in a nice way o maging friendly tayo doon sa mga kaharabas natin na nagtatanong kahit na yung tanong nila minsan obvious na hindi lang talaga sila nanonood na. Tapos bigla sila magtatanong tapos sasagutin natin, wag naman nating awayin mga karabas. Pero sobrang na-appreciate ko kasi sinasagot ninyo. Kumbaga sinisave niyo yung time para sa akin, yung effort, imbis na ako yung magsagot pa, sinasagot niyo na. Special shout out ko si Ma'am Luz. Si Ma'am Luz Salud. Yan, isa sa solid karabas natin na nakikita ko na sila na mismo yung sasagot. Tsaka sa Harabas and Friends. Sa mga Harabas and Friends, kita ko talagang super active nila dun sa comment section natin. So na-appreciate po namin kayong lahat.
at saka yung ilan sa mga kaibigan natin ano na nakaharabas, na dating simpleng kaharabas lang, ngayon mga naging kaibigan na natin. So shoutout po sa inyong lahat. At saka mga kaharabas, take ko na rin tong opportunity para sabihin sa inyo ano, yung ginagawa po nating catch and cook and share ngayon ay plano po naming samahan talaga ni Miss Harabas ng mga damit. So open po kami sa sponsorship. So sa mga gusto pong mag-support sa ating gift giving na yon, welcome na welcome po, at sobrang papasalamatan po namin ng tao sa puso, kasi nung time na pumunta po kami dun sa Mangin community na pinakain po natin sa kanila yung mga huli natin, nilutuan po natin sila, tapos binigyan natin ng mga damit. Grabe, sobrang saya nila, sobrang na-appreciate talaga nila yung ginawa natin na yun. Off cam mga karabas, grabe, halos isa-isa yan silang lalapit sa'yo na salamat kaibigan, salamat kapatid, gano'n, na naibsan yung gutom namin sa araw na to, nagkaroon ng laman yung sikmura namin sa araw na to, salamat kapatid sa mga damit na padala. Kumbaga parang sobrang nakaka-touch. Alam mo si Dalaman nga, message siya kagabi, nag-chat siya kagabi sa GC namin, pinanood niya, mixed emotion daw siya mas sobrang saya niya pero naiiyak siya, di ba, naluha daw siya kumbaga parang after na yon, nag-usap-usap kami, sarap sa pakiramdam, nag-radyo kami kaya sabi namin gagawin natin to na mas madalas sa abot ng ating mga kaya. Kung yan lang yung kaya natin for now, yan lang yung gagawin natin. Kumbaga stick muna tayo dyan, basta kahit maliit na bagay, kahit sa maliit na bagay lang yung pagtulong natin para sa kanila, kasi sobrang saya na nila. Kumbaga makapagbigay lang tayo ng kasiyahan sa araw na yon, sobrang successful na, sobrang nakakataba ng puso. So kaya yun mga karabas, open po tayo sa sponsorship, kasi kita nyo naman ang dami naming daladalang bigas, di ba, na pangpakain sa kanila, kasi marami po sila doon. Tapos tayo yung mga damit. So syempre kailangan natin doon ng sa financial, kailangan din natin. So kung mayroon lang naman, pero kung hindi, gagawin pa rin namin, gagawin pa rin namin mga karabas. Yun nga lang, sa tulong ninyo ng mga generous nating karabas, mas mapapalago natin, mas mapapalaki natin yung ganong gawain. So kasi hindi na natin titigilan yung mga karabas. So ayun lang po. Thank you so much sa panonood sa ating video ngayon ng pagpapaliwanag. Sana po marami na naman kayong natutunan na kaya pala ganun yung ginawa niya, kaya pala ganun, ito pala yung plano, ganyan. Sana marami kayong nakuhang information. So thank you so much po sa patuloy na pagsuporta mga karabas. Mahal namin kayong lahat. Ingat po. God bless.